Kung natin tumayo mga minamahal, para po salita ng Diyos, at tutuloy natin beloved ordinary preacher, Brother Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. God bless you po din, beloved preacher, Brother James. Tayo po lahat ay tumayo mga minamahal. Praise the Lord. Para po sa ating mga pananalangin. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, once again to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much, Father, for everything that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do. Thank you so much for the great privilege and opportunity to worship you, Father, in spirit and in truth, according to thy will, O God. Thank you so much for the great salvation you bestow upon us, even though we are not worthy, but because of your grace and love, we've been blessed and saved, O God. Once again, to the leading prayer, beloved Honorable Pastor, we ask you to please forgive our sins, anoint thy word, O God, remove all hindrance and bind the power of darkness. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. First and foremost, the greeting of highest praise, worship, thanksgiving, glory, and honor to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. And we always acknowledge to give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to the beloved Almeida children, and the respective families, to all our webcast viewers around the world, sa atong mga kaigsunan diri sa Pitalo, San Fernando, Cebu, mayong hapon ka na itong tanan. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y dadako sa pagkikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. So, last Tuesday, galing po kami sa dako ng Bantayan Island para bisitahin natin yung ating church doon. Na-bless po ko, mga minamahal, sa patutuo ng ating isang kapatiran doon, na siya po ay nagkaroon ng karamdaman at siya na-comatose. So, for how many days na siyang comatose, mga minamahal, at indilabas na sa ospital dahil comatose. So, ang ginawa, mga minamahal, siya po ay lumapit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, at siya po ay dinala sa dagat. Habang siya'y comatose, nilubog sa tubig, binautismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, pag-ahon sa tubig, mga minamahal, bumalik yung kanyang ulirap, mga minamahal. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Habang kausap po siya, mga minamahal, talagang tayo po'y namamanga sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Natunay na sabi ng Biblia, in God there's nothing impossible. Amen. The things which are impossible with man are possible with God. Amen. And because of this, mga minamahal, the things which are impossible with man are possible with God. Lahat ng bagay ay posible pala kung kalooban ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, tayo po'y nasa katotohanan. Amen. Pinagpala tayo ng Diyos sapagkat dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, totoong ebanghelyo ang ating narinig. Amen. For the gospel came unto us not in word only, but in power. Amen. And in the Holy Ghost and in much assurance. Dumating sa atin ang ebanghelyo hindi sa pamagitan ng salita lamang, kundi kasama ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Amen. So millions ang member sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat merong buhay na patotoo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, tayo po ay nakasumpong ng katotohanan. Sabi ng banal na kasulatan, for I am not ashamed to preach the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to those who believe. Amen. Hindi natin sabi ng Apostol Pablo, hindi ko kinahiyang mangaral ng ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sumampalataya. Kaya mga minamahal, talagang masasabi ko po na
ang Diyos ay kumikilos sa ating church. Ever see, man? Inulit-ulit ko, paano po nangyari? Sabi ng kanyang kasama, comatose po siya. So ilang araw na siyang comatose, inabas namin sa ospital. Wala nang ulirat ba? Kanang unconscious na ba? Nag-aantay na lang ng kamatayan dahil sabi ng doktor, bubutasin yung kanyang lalamunan, lagyan ng hose. Sabi niya, wag na lang nilabas sa ospital. Pero napakaswerte niya, amen. Nakabutan siya ng habag at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, napakalakas, mga minamahal. Talagang normal na normal. Sabi niya, hindi ko, siyempre, binautismo siya, walang unconscious, dinala sa dagat. May malapit ang dagat sa kanila. Pagkatapos mabautismuhan, bumalik na yung normal niyang isipan. Parang napakasimple lang, pero totoong ginawa ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naalala ko tuloy si Brother Antonio Bautista dito sa may Buena Vista, Bohol. Ang kanyang testimonyo, 4 times nag-attempt ng suicide. 4 times na siya nag-attempt ng suicide dahil sa kanyang sakit. Yung kanyang karamdaman, mga minamahal, malubha, naubos na yung kanilang mga kabaw. Wala na silang kalabaw. So, mga minamahal, naubos yung pera nila. So, dito na lang siya nilagay ng kanyang mama sa mga bahay sa probinsya kanang Nipa. Di ba merong ilalim yon, merong taas. Doon sa ilalim, may duyan siya doon. Ginagapangan na lang daw siya ng ipis, ng mga okok, baka ng mga laga, mga daga. Doon na, yung kuko niya napakahaba. Wala siyang ligo. So, doon na lang. Kasi naglaslas na siya, hindi pa namatay. Uminom na siya ng lason, hindi pa namatay. Nagbigti na siya, naputol yung lupit, hindi rin namatay. May layunin palang mahal na Panginoon. Amen. Nakarinig siya sa ating programa sa radio, sa Bantay Radio, DYKC ba? Mga minamahal. Nang sabi niya, ipatong yung kamay sa radio receiver at palayasin yung demonyo. Yung kanyang kamay, matigas na, maaba na yung kuko. Ipinatong yung kanyang kamay sa radio receiver at siya sumunod sa panalangin. Pagkatapos si panalangin, naunat na yung kanyang daliri. Amen. Tumawag ng preacher sa Buena Vista. Pinuntahan doon sa kanilang bahay. Ang ginawa, kumuha ng kawayan, nilagyan ng duyan, isinakay sa duyan, dinala sa sapa. Pagkatapos doon sa sapa, nilubog yung duyan, kasama siya doon dahil butot balat na lang siya, mga minamahal. Si Brother, 7 years ang merong karamdaman. Butot balat na lang. So ang pagbautismo, nilagay sa duyan, merong mahabang kawayan, nilubog na lang yung duyan. Binabautismon siya sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Mga minamahal, pagkatapos nilubog yung duyan, pagkatapos inalsa yung duyan, itinabi, mga minamahal, naglakad pa uwi. Mga minamahal, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Nung makita ng mga kapitbahay niya, nagsiyakan yung mga kapitbahay. Amen. Dahil alam nila ang kalagayan niya, maluba ang karamdaman, pero hanggang ngayon, buhay. Palapakan natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, hindi naman kasiguro magpakamatay kung meron ka pang pag-asang mabuhay. Amen. Dahil naawa na lang siya sa kanyang mga magulang, dahil ubos na yung kabaw, wala na silang kalubihan, wala na silang lupa, nabenta na dahil sa pagpagamot. Pero nakita natin ang kahabagan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord. Mga minamahal, sa oras na ito, sabi ng Biblia, you shall know them by their fruits. Makikilala mo sila sa magitan ng kanilang mga bunga. Ito tinutukoy ng mahal na Panginoon dito, yung mga nangangaral ng salita, ngunit hindi naman ginagawa. Amen. From the book of Matthew, chapter 12 o chapter 17, o chapter 7 muna tayo. Book of Matthew, chapter 7, verse 17 to 20. Kainin. From the book of Matthew, chapter 7, verses 17 to 20. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Amen. Matthew, Kabanata 7, antala 17 hanggang 20. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, darapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Kaya't sa kanilang bunga ay nakilala ninyo sila. Amen. O, palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. So dito po, mga minamahal, ay sinabi ng mahal na Panginoon, makikilala ninyo sila sa magitan ng kanilang bunga. Amen. Sabi po ng Banal na Kasulatan, you shall know them by their fruits. So dito po pag-aralan natin, yung tinatawag sa Banal na Kasulatan na mga false teachers. Amen. Sabi po, teachers who outwardly righteous but inwardly are ravening wolves. Mga minamahal, ito po ang sinabi ng mahal na Panginoon. Ma-identify natin sila sa kanilang mga bunga. Amen. Sabi po, they will professing Christians whose loyalty is more to personalities than to the Word of God. Ito po, mga minamahal, ay signs sa kanila na sila'y wala sa katotohanan. Sabi po na, they worship the Creator more than the Creator. So, sinasamba nila ang nilikha ng kamay ng tao kaysa sa lumikha. Amen. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, these people, they honor me with their lips, but their heart is far away from me. Amen. Ang mga taong ito ay nagpapahayag sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. They profess that they know God, but in their works, they deny Him. Everybody say, praise the Lord. One of the greatest abomination, sin, mga minamahal, those, mga minamahal, who profess they know God, at the same time, mga minamahal, sabi po ng Banal na Kasulatan, they live in sin. Everybody say, amen. Ito po ay abominasyon. Ibig sabihin, karumal-dumal sa mata ng Diyos, yung mga taong sinasabi nilang kilala nilang Diyos, subalit sa kanilang mga gawa, malayo sa kanilang mga gawa. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. They will be more concerned with their own desire than with God's glory and honor. So mga minamahal, ito po yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, and they will accept human teachings and tradition even when those teachings contradict to the Word of God. Ito po yung sinasabi ng Banal na Kasulatan ng mga false teachers, mga mini, sa Bisaya pa, amen. Sabi po ng Banal na Kasulatan, they will seek and respond, or they will accept human tinatawag na teachings and tradition even when those teachings contradict to the Word of God. Mga kapatid, may papalad na tayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ipinangaral sa atin ng ating beloved pastor, purong-purong salita ng Diyos. Amen. Walang doktrina ng tao, walang teachings, human teachings, mga minamahal, o philosophy. Ang ipinangaral sa atin ng ating mahal na pastor, Ebanghelyo, kasama ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, 1987, mga minamahal, malakas ang NPA. Napakalakas ng NPA during that time, 1987. At ang sabi nila, ma-overthrow nila ang gobyerno. Mga minamahal, napakalakas ng NPA noon. Mga kapitan, mga mayor, padala ng barong, padala ng ribbon, nangatakot yung mga tao. Ang ating beloved pastor, sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, magkrusada ka. Nagkrusada ang ating mahal na pastor dito sa Coloneta. Mga minamahal, ang nakalagay sa streamers natin, beware communism is Satanism. Amen. Sabi ng mahal na pastor, mag-ingat tayo
sa doktrina ng komunismo sapagkat ito'y satanismo. Amen. Mga minamahal, sa panahong yun, walang maglakas loob na tao lumaban sa mga NPA sa panahon na yun. Amen. Kahit ako, mga minamahal, kung yung tatanungin ako, mga kapatid, ako po ay ipinanganak sa Kapas, Tarlac. Sa buong Tarlac, yung sa aming barangay, Santa Rita, Kapas, Tarlac, nakaikot ng pula yun. Dahil doon si Commander Dante, nandun si Commander Melody, nandun si Commander Pusa, nandoon yung uncle kong puros commander, mga NPA, mga minamahal. Kaya ako noon, wala akong birth certificate dahil yung mga birth certificate namin, mainit yung Miranda, dahil puros mga NPA, lahat yung lugar namin, mga commander sa NPA, yung aming mga birth certificate, ibinaon sa lupa. Walang binalot ng plastic ng mama ko, nadunot ba? So wala kaming birth certificate. Kaya noon, palipat-lipat kami ng school, grade 3, grade 4. Kung saan kami nag-aaral dahil lumalayo kami. Doon kami nag-aaral sa Pampanga dahil dito sa amin, sa Tarlac, napakainit ng NPA. Ang ating beloved pastor, mga minamahal, walang takot, pinangga ang komunismo. Amen. Binangga niya ang doktrina ng mga komunismo. Ipinangaral ang ebanghelyo, mga minamahal. Napakaraming tao na buksan ang isipan, mga minamahal. Pinagpala na tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ang bansa natin naging komunista, mga minamahal, kawawang bansa tayo, kawawa ang kaligtasan natin. Amen. Tanawa ang Ukraine. Tanawa ang Russia, Ukraine, magkakapatid yan. Para the same blood, mga minamahal, nagpapatayan. Amen. Dahil sa komunismo. Amen. Pero masalamat sa Diyos ang ating mga pastor nangaral ng buong tapang. Ang sabi niya, communism is satanism. Let us unite to fight this demonic ideology. Amen. We hate communism but we love the communists. Sabi ng ating mga pastor. Amen. So mga minamahal, yung time na yun, napakaraming NPA sa amin. Mga kapatid, ulitin ko, dalawang uncle ko, kapatid ng papa ko, commander sa NPA. 1972, 1971, namatay yung isa. Doon sa Banban, Tarlac. 1975, namatay naman yung isa. Doon sa Zambales. Mga NPA sila, mga commander. Kamalit pa kami noon, mga 5 years old ako noon. 1972, kasi pinanganak ko, naalala ko pa, mga kapatid, pumuwi, may mga dalang armas. So, yung lugar namin, NPA, ang daming patay. Yung aming sapa sa likod, naging ano po yun, mga libingan, mga minamahal. Kaya, gyera. Kung merong tip, maggyera. Buong 24 hours, nagyera. Sa bahay na lang namin, mga minamahal. Talagang, pag umaga, doon na kami sa pinagyarihan ng gyera. Nandun nagtapok-tapok yung utak ng tao, mga minamahal. Makita mo yung basyo, mangimulot kami ng basyo ba, yung basyo ng baril, bala, sinako ba, mga minamahal. Nandoon, nagkalat yung utak ng tao, mga minamahal. Grabe ang gera sa amin noon, mga minamahal. Kaya, malakas yung NPA sa amin, subalit ang ating beloved honorable pastor, walang takot ng aral ng ebanghelyo. Ever say, praise the Lord. Tumayo, mga minamahal, walang nakatakot, walang nakapaghulga sa atong mga pastor. Amen. Walang nakapanakot sa ating mga pastor, mga minamahal, doon tumatayo sa Krinograstad. Sumisigaw ng komunismo, ang komunism is satanism. Mga NPA, mga minamahal, walang pakundangan, mga minamahal, itinuro ang katotohanan para ang tao malaya sa katuruan ng komunismo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Upang magkaroon ng kaligtasan ng tao. Amen. Kung walang tao nangaral, buong tapang nangaral at hindi sa sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos, siguro ngayong komunista na tayo. Amen. Hindi ko na sasabihin yung ibang nalalaman ko dahil naka-live tayo. Amen. Pero mga minamahal, talagang hindi naman ibig sabihin na pabor ako sa NPA, mga minamahal. Sinabi ko lang, na naging NPA yung mga uncle ko dahil naipit. Amen. Naipit sila dahil nag-NPA sila, naipit dahil merong gustong ipapatay sa kanila.
mga minamahal, na gusto maging presidente ng Pilipinas, mga minamahal, kaya naipit sila, kaya kawawa yung aming pamilya, kumawa yung aming mga kamag-anak, naging NPA, mga minamahal, nasira ang kinabukasan, mga minamahal, nangamatay sa magiging NPA, walang kwenta. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kaya mga misan, yung mga nagtuturo sila sa simbahan, pero nangunguna sa mga rally, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, what is our duty to civic, mga minamahal? From the book of Romans, chapter 13, beginning verse 1 up to 7. Kindly open your Bible. From the book of Romans, chapter 13, verses 1 to 7. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Amen. Roma, Kabanatang 13, ang talatay 1 hanggang 7. Ang bawat kaluluwa ay pasakos matataas na kapangyarihan, sapagkat ang walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan ngayon ay hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos. Sumasalangsang at ang mga nagsisalangsang ay magsitanggap ng katulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang pinuno ay hindi kalabot sa gawang mabuti, kundi sumasama. Ang ibig bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapangyarihan sa Kanya. Sapagkat siya ministro ng Diyos sa kagagaling mo, dapat ito ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ministro ng Diyos. Tagapaghiganti sa kagagalit sa gumagawa ng masama, kaya't nga dapat na kayo pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito, ay sipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila mga tagapangasiwa ng paglingkod sa Diyos, nagsisipamahalang walang patig sa bagay na ito. Huling talata 7, ibigay niya sa lahat ang saklin nararapat, buwis at dapat buwisan, ambag ang dapat ambagan, takot ay dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, subject unto the higher powers. Everybody say amen. God commands Christian, mga minamahal, to obey the state. Amen. For the state as an institution is ordained and established by God. Everybody say amen. God institute government because in this fallen world we need certain restraint to protect us from the chaos and lowliness that is natural result of sin. Everybody say amen. So the civil government, sabi po mga minamahal, God has ordained the state to be an agent of justice. Mga minamahal, justice to restrain evil by punishing the wrongdoer and to protect the good in society. Everybody say amen. Ang gobyerno, ito'y galing sa Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Institute by God, ordained by God. Amen. Sabi, nilagay ng Diyos ang batas, ang gobyerno, ang state, mga minamahal, para magkaroon ng tinatawag na peace and order. Ever say amen. To punish the wrong evil, or the evil doing. Itong mga pasaway. Ever say amen. Para magkaroon ng kapayapaan. Kaya hindi ka pwedeng lumaban sa gobyerno. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng mag-rally. Palapakan mo natin ang ating malakas, ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi kagaya ng mga leader ng reliyon, kahit sa simbahan nila nag-rally, mga minamahal.
Amen. Yung aking uncle, nagkita kami sa Ormoc. Yung sinasabi ko sa inyo na nagkita kami sa Ormoc, yun ang nagsabi sa akin na nagkita nung first time ako diri Cebu, nanalangin ako na nagkita kami dito, hindi pala siya taga diri, taga Ormoc pala. Yun, napunta ng Ormoc yun dahil napreso sa Krami, na torture ba, mga minamahal, kaya nadala dito sa Ormoc. So, na magkita kami sa Ormoc, sabi kong born again ako, sabi niya, buti ba nagpari na lang ka? Amen. Sinaalala ko po kasi mga minamahal, yung testimony ng kapatiran natin sa Friday, nandun ako sa Liloan, siya po ay nag-aral sa seminaryo at nagmimisa na siya, mga minamahal, nung makilala niyang malapay na tumalis. Hindi na nagpari, mga minamahal. Naglingkod ng matapat sa mahal na Panginoon. Nang magkita sila ng kasama niyang barkada niya, nagkita sila, pari na yung kabarkada niya, sabi niya, napakabobo mo naman, ba't ka tumigil sa pagiging pari? Tingnan mo ako, ang ganda ng renegade ko, meron pa akong kotse sa bahay. O ano bang pagpapalang natanggap mo? Sabi niya, ito yung motor ko. At saka yung kaligtasan ko, sabi niya, bobo ka. Kung nagpari ka pa, tanaw ako. Masabi niya, punta ka na lang bukas dito sa kay binyag sa akong anak. Nagulat siya ngayon, mga minamahal. Sabi niya, ganito lang kasi ang pari profession lang. Pag nakasutana, kabanal ka. Pagkatapos ng walang sutana, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Sumalit mga minamahal, hindi po yan ang turo ng banal na kasulatan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, napakabobo mo. Kaya yung uncle ko nung magkita kami doon sa Ormoc, sabi niya, buti pa nagpari na lang ka. Siyempre kapag pari, mga minamahal, baga ang pitaka. Amen. Tinood na, amen. Sabi ko kasi dito sa church namin ganito, wala kaming, nagtanong siya, magkano ang sweldo mo? Sabi ko, wala kaming sweldo. Sabi niya, buti mo, nagpari na lang ka. Mga minamahal. Sabi niya, buti pa nagpari na raw ako. Sabi ko, hindi niya intindihan ng spiritual. Amen. So mga minamahal, yung ating kapatiran, si Badera, Coraraton, John Coraraton ba to? Mga minamahal, dito sa Liloan, nagmimisa na yon. Malapit nang matapos na maging pari. Sabi niya, alam niyo po kasi nung kami magsabi ng yung pari kong kasama, ikaw muna magmisa doon. Kasi nag-aaral pa siya, malapit na siya maging pari. Pag medyo gwapo-gwapo ka, sabi niya, yung mga babae, yun ang didikit sa'yo. Amen. Ganun talaga, wala sa katotohanan. Amen. Kaya yung nurse natin na kapatiran dito, natisod daw sa mga pari, kaya ang kasama niyang nurse na buntis ng pari. Amen. Hindi ito panakit, hindi ito pang-down sa kanila. Sinasabi natin ang katotohanan. Bakit? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Praise the Lord. Kaya yung presidente natin, mga minamahal, kung murahin niya yung mga pari, ganun na lamang dahil tisod na tisod siya sa mga pari. Amen. Kaya tuloy kawawang tao, ating presidente naniniwala, mga minamahal, dahil sa kagagawan nitong mga kabalastugan nitong mga pari. Ako mga minamahal, nag-aral ako sa Dominican School. Pagkamatay ni Ninoy, mga minamahal, kami palabasin kami sa eskwelahan, napakarami namin. Magdoon kami sa kalsada, mag-rally. Mga ganon ang kalokohan ba? Amen. Ganon po yung gugugali nila. Kaya mga minamahal, sabi ng Biblia, kapag ikay Kristiyano, follow the honor the rulers of the government. Praise the Lord. Igalang natin ang batas, igalang natin ang namumuno sa gobyerno. Amen. Hindi pwede sa atin na mag-rally. Sabi namin, ano gagawin natin? Pray for them that rule over you in the government. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, it is the duty of all believers to pray for those in authority. Ipanalangin sila. Amen. Kaya mga minamahal, God has ordained the state to be an agent of justice. Mga minamahal, to restrain evil by punishing the wrongdoer and to protect the good in society. Kaya pag kinalaban mo ang gobyerno, kawawa ka. Amen. Tayo po, hindi tayo mga rebellion sa gobyerno. Law-abiding citizen po tayo. Yan ang turo ng banal na kasulatan. Kaya ang mga pastor ng aral, hindi natakot. Tumayo dito sa Luneta, 1987,
Ang ipinangaral niya, ang streamers, beware communism and satanism. Galit na galit ang mga NPA, mga komunismo, pero wala silang magawa dahil nasa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Bagkus nang-convert ang mga NPA, para say, praise the Lord. Nang-convince si Commander Rita, kumari ng kapatid ko, si Commander Rita, pumunta doon sa Novaliches, ating gawain. Gusto siyang tiktikan, paano patayin ang mga pastor, dahil galit na galit nga sila. Pag-uwi, mga minamahal, pag-atin niya dito sa Novaliches, nagpabautismo siya. Pag-uwi sa bahay, bautismado na siya, ayaw na niyang umawak ng baril. Galit na galit ang mga NPA. I-abolish daw ang kanyang bautismo. Sabi niya, nagpabautismo ako dahil nakita ko totoo, ang Diyos doon buhay. Nandun ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! O ako, mga NPA yung mga silingan ko lahat. Puros mga NPA yun, ng 1984. Mga minang nabautismo ko yan 1984. Talagang grabe kalakas ang NPA sa amin. Dahil doon nagsimula ang Okbalaho. 1967 o 1967, mga 65, mga minamahal. Grabe ang NPA. Kaya nga po yung mga uncle ko na naging NPA dahil yung gusto maging presidente ng panahon na yon, ginagamit niya sila, naipit sila tuloy, kaya naging NPA. Dahil gusto niya maging presidente para kumalaban sa gobyerno. Komunista na sila, mga minamahal. In fact, mga minamahal, dahil maraming pinadala din mga kamag-anak ko sa Red China. Oh, sinasabi ko lang ito para maintindihan natin, never say praise the Lord. Pag presidente ni Cory, pinauwi sila lahat. Amnesty. Oh, sila Commander Dante. Oh. Kaya po mga kapatid, mapalad po tayo dito. Itinuturos ng ating beloved pastor ang totoong paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag tayong gumaya sa mga nag-aaral, huwag tayong gumaya sa reliyon. Amen. Hindi Diyos ang pinaglilingkuran ng reliyon, mga minamahal. It's contrary to the teaching of the doctrine of the Bible. Everybody say, amen. They accept, mga minamahal, teaching, mga minamahal, traditions of men contrary to the teachings of the Bible. Kaluoy ang mga tao papuntang impyerno, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Subalit pasalamat tayo, mga minamahal. Matapang ating mga pastor ng aral ng katotohanan para mamulat ang isipan ng mga tao upang sila'y magmana ng buhay na walang hanggan. Kung hindi nangaral ang mga pastor, ano kaya ako? Dalawang mangyari, baka naging PA ako, naging pari ako. O, totoo yun. Kaya nag-aaral ako sa Dominican School, mga minamahal ng tangang pangaji, 12 pang edad na ako, kamauna ko mga G, magnobena, magrosaryo, naging mananatan. Pero mga minamahal, 1983-84, napakalakas, nandun, ang Subic Base, ang Clark Air Base, nandiyan pang Amerikano sa Angeles City, parang Sodoma, Gomorrah ang Angeles City, dahil nandiyan yung Amerikano, nandiyan yung pera, grabe yung prostitution. So mga minamahal, nung panahon yon, sama-sama na ako sa mga bahay aliwan, mga minamahal. Pero nasalamat sa Diyos, napakabait ng Diyos, kinuha ko sa kasalanan, ginawang pangangaral ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, mapalad po tayo. Sabi po na banal na kasulatan, we must submit to the authority. Sabi ng sa gobyerno, huwag tayong mag-rally, huwag tayong mag-kontra sa gobyerno, ever seaman, sapagkat nilagay ng Diyos yan upang mamuno. Yung mga reliyon, tinatawag silang blind leaders. If the blind lead the blind, both them fall into the ditch. Kung ang buta magmando sa ingisig kabuta, mga hulog silang duwa sa gahong. Mahulog sila sa impyerno. Amen. Silang tanan pa doon sa kalaglagan, sa impyerno, mga minamahal. Doon sa Dominican, doon na may subject na ethics. Kanang ethics, mga religion, everyday. Mga minamahal, manudlo na mo, madre, o pari. O niya, mga minamahal, ang mga pari, mga minamahal, mag-inuman ba? Dito sa restaurant, nandun ang kapatid ko, nagkatrabaho doon.
Sabi niya, Father, order na sila ng makaubog na ilim nun. Pagkatapos sabi ng isa, sandali, magmisa muna ako sandali. Antayin niyo ako, babalik ako agad. Takbo na siya, mga minamahal, magmisa na. Pagkatapos, wala pa nga, isang oras, 1 hour, balik na. Tapos na, inuman na naman sila, mga minamahal. Yun ang buhay ng mga kaparian. Ever seamen. Totoo yun. Mga minamahal, liars go to hell. Ever seamen. Kung hindi tinuod kini, anong isulti na ako ninyo? Tinuod kini, kay para mga kaigsunan, mamulat din tayo, mamulat yung mga nanonood ngayon, na tayo nasa buong katotohanan, pinagpala na tayo ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya yung mga signs, wonders, and miracles nangyari sa buhay natin, nandito ang banal na Espiritu Santo. Ako, mga minamahal, nag-4 na taon akong nag-eskwela, mga minas Dominican, everyday, mga G, everyday, every Friday, mag-umpisal, mag-communion, mga minamahal, wala akong nakatunan doon na ba Espiritu Santo, mga minamahal, pero diri, tinuod ang balang Espiritu Santo, masulod sa atong kasing-kasing, ever seamen. Papasok ang Espiritu ng Diyos, mga bata, dama-dama ang presensya ng Diyos, yun ang banal na Espiritu Santo. When the true worship take place, God has many store, o yung tinatawag na blessing in store for those true worshipers. Amen. He promised to be in their midst. 2 or 3 are gathered in my name, said the Lord, I am in the midst of them. An intimate communion with them, na ang presensya ang kikipag-usap sa atin, ang Espiritu ng Diyos, daman-daman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag na tamang pag-worship, tamang pagsimba, magkaroon ka ng takot, pananampalataya sa Diyos, ever seamen. Napakapalad natin, tagalangit na tayo. Ang ating pangalan na kasulat sa aklat ng buhay, ever seamen. Ibig sabihin, mga laman na napakapalad natin sa Jesus Miracle Crusade. Ang ating beloved pastor, instrumento ng Diyos para mamulat tayo sa tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever seamen. Anong resulta? Pinagbala ang buhay natin lahat. Amen. Binago ang buhay natin. Payapa ang ating buhay. Meron tayong relasyon sa Diyos. Hindi na tayo guilty sa kasalanan. Nakatawat, nakatanggap tayo ng kapatawaran, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, mga minamahal, mapalad po tayo, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, you shall know the truth, and the truth will set you free. The instrumentalist of God is the truth, the Word of God. Ever see, amen? Amen. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya ang ating beloved pastor, dito sa Cebu, bago tayo nag-crusade dito, 40 days fasting. Kami 10 days lahat. Bigay na leaflet, sige. Mga minamahal. Pagkatapos, ang ating malapastor dumating na. Tumawag na mga sa City Hall. Sabi na, hindi matuloy ang krusada. Kaya na-provoke daw ang mayor. Bakit daw pinuno ang lugar ng streamers, ang lalaking streamers? Yung mga leaflets pinagdidikit sa bongbong, sa kalsada. Sabi ng malapastor, ano nakaka-provoke dyan? Are you sick of cancer? Leukemia, TB diabetes, marijuana addict, o drug addict? Attend. At ikay gagaling, sabi ng malapastor. Anong masama dyan? Kapag cancelin mo ang aming permit, idemanda kita sa buong Pilipinas, sabi ng malapastor. Pagkatapos, nagmuni-muni siguro. Sabi niya, tuwag ang sekretary, evangelist. Sabi ni Mayor, hindi na i-cancel lang yung permit. I-demanda mo pa siya. Sabi ni Malusa, hindi ko na demanda. Malapakan natin. Amen. So ganun, ng tapang ng malapastor, ipangaral ang katotohanan para tayo mamulat sa katotohanan at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. With prayer and fasting, agonizing, mga minamahal, extreme sacrifice sa mahal na Panginoon para mamulat ang mga tao sa katotohanan. Kaya, abang nandito tayo sa Jesus Miracle Crusade, nandito ang habag at biyaya ng Diyos sa atin. Patuloy tayong pinagpapala at pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen. Kaya mga minamahal, napakasarap maglingkod sa Diyos. Pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Nasa katotohanan tayo, mga kapatid. Langit na ang ating padulungan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Manindog kitang tanan, mga minamahal. Praise the Lord.
Tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kung meron tayong mga visitors, palihog dito sa tubangan. Praise the Lord. Ako'y hinango mo. Yes, amen. Ako'y hinango mo sa dusa sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa na paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinapit ang buhay. Walang mapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng higpit. Bagong parasal sa pinaghihintay, hindi masayang na pag-ibig mo sa aking mga lahat. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y magpapalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, ang paghuhugas. Aking lumipas kahit di ka mapapagkas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong punong iniligtas. Kay sarap ng gabi, alayaman ito ang ating ay tunay. Ang di mapapantayan, kahit ano pa man nasusikat sa buhay. Bagong pag-asa sa ating naghihintay, hindi masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y magpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, ang maghuhugas. Aking lumipas kailanman di ka mapapagkas.
Daligo ng Diyos, mga igsoon. Praise the Lord. Alang sa atong mga minahal, ang mga bisita niya karon, ang Diyos mo'y nagtawag kaninyo karong adlaw. Gipili ka mo sa Diyos. Sama ka na mo kaniya do. Nakaduol kami sa tilan sa Ginoo. Puno kami sa problema. Ang uban diri wala na ipaglaong pambalibaran sa ospital sa doktor. Gitaningan ang ilang kinabuhi sa mga doktor, pero karon buhi pa sila gihapon. Amen. So ingon sa Biblia, ari kamo kanako, kamo tanang gikapuy-an, gibugatan, tagaan ko kamo kapahulayan. Ang imbitasyon sa Ginoo, tagaan mo kapahulayan. Kanang tanang muduol sa Dios, makabaton tinuod nga kapahulayan sa atong mga problema, sa atong mga sakit, sa atong mga bisyo, mga balatian. Pusaw sa atong buhaton dawatang Ginoo, alagaran nato ang Dios. Milyon ang members sa Jesus Miracle Crusade, Luzon, Visayas, Mindanao, hantod sa gawas. Puros mga gimilagruhan sa Dios, nangaayo ang mga sakit, mga balatian. Diri sa Cebu, na 11 ang atong gawain diri, 11 kasimbahan, sama karon 11 dungan ta nagsimba. Puno-puno ang atong simbahan, puros mga gipanalanginan sa atong Ginoo. Praise the Lord. Dawatang Ginoo inyong manluluwas ug hari sa inyong kinabuhi. Ibayaw inyong kamot, mga igsoon, sa atong mga bisita. Palihog ko no sa pagbayaw sa ilang kamot. Praise the Lord. Sunod kamo sa pag-ampo. Ilito kining pag-ampo, kinasing-kasing. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Salamat Ginoo sa imong pagpili kanako. Salamat sa dakong kahigayunan imong gihatag Ginoo. Ugan niya ako karon sa imong tubangan. Uban sa papaubos sa akong kaugalingon. Ginoo, ginadawat ko ikaw. Akong manluluwas, Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Musulod ka sa akong kasing-kasing ug gimuan nimo kong tinuod mong anak. Sa kasing-kasing o sa binuhatan, alagaran kita Ginoo. Kini akong gipangayo o gipasalamatan sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Magampo kami para ninyo. Langit ng amahan sa ngalan mo Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa mga kalag. Niya karon may dawat kanimo God sa unang pag-ampo sa among malapastor. Ginoo isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Imuon mo silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Dugang ilang pagtuo aron sila makadawat mga grasag panalangin kanimo Dios. Gunitan sila Ginoo, kuptan sila Ginoo sa ngalan mo Ginoong Hesus. I pray. Amen. Praise the Lord. Daligo ng Dios, anak na kamo sa Dios. Ang inyong ngalan ay sulat sa libro sa kinabuhi. Inyong buhaton magpadayon kamo o pabautismo kamo sa tubig. Doon natin bautismo karon. Inyong sinina di mabasa na isulop robe para di mabasa inyong sinina. Libre, walay bayad. Mupauli mong malinawan, puno sa grasya o kaluoy sa Dios. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Magampo kitang tanan sa atong mga panginanglan sa Ginoo mga igsoon. Let us pray po. Praise the Lord. Magampo kita atong ipaibalo sa Dios ang atong mga panginanglan sabi ng Biblia. Adi ka mo magkalisang sa bisag unsang butanga. Ipahibalo sa Dios ang inyong panginanglan. Kaysa ang Dios doon ay pagbati ka na ito mga igsoon. Hallelujah. Halalangit ng amahan sa ngalan mo Ginoong Hesus, nintak na sa kapunon o Diyos. Tawan ang dalangin ng aming beloved honorable pastor, Wilde Estrada Almeida, pasaylo kaming tanan sa mga pagkukulang panalanginan ng mga kaigsuunan o Diyos. Ikaw magalikon ka na mga tanan, kunita kami o Diyos, na di kami mawala sa pagpangalagad kanimo, pandayong kaming kunitan o Diyos, antod sa imong pagbalik, Ginoo, iluwasa nga mo mga labs sa kinabuhi. Iligtas mo nga aming mahal sa buhay upang sila makasama namin sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang bawat kapatiran sa lahat ng bagay, sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Pagpalain mo po ang kanilang negosyo, mga trabaho, mga nabuhay, mga pamilya nila, O Diyos. Ang kalamahan sa loved ones, tawagin mo na maglingkod sa iyo. Ingatan mo silang lahat, pagpalain sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ipandong kamot sa inyong ulo. Ipandong kamot sa inyong ulo na may sakit, balatian, gambing, o ang usa kang kamot, ipandong sa parte sa inyong lawas, o badlunga ang mga sakit sa inyong lawas. Sige, hallelujah. Langit ng amahan sa ngalan mo, Ginoong Hesus, among ginabadlungan tanang buhat sa kaaway. In the mighty name of Jesus, I bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases. I command you to cast out. In the name of Jesus, di mo na makaramdaman, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, be healed and be blessed. In Jesus' name. Amen. Palapakan nato ang Ginoong maigsoon. Magapanindog kitang tanan mga kaigsunan. O kitang tanan mo lokso. Ayaw maulaw no mga bisita. Di ka mo maulaw. Lokso. Dungan ta. Lokso. Nya singgit kitag kusog nga hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Tulo ka beses o ilukso, manglayas ang mga sakit sa inyong lawas. Sige, praise the Lord. Dalago ng tungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Balik mo sa inyong lingkuranan. Praise the Lord.